Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon o sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Memorandum of Partnership Agreement sa pagitan ng AFP at isang non-profit organization sa Pangasinan na lilika ng Poverty Alleviation Program. Pirmado na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Casipit. Permado ray Memorandum of Partnership Agreement o MOPA dyan duitan niya 702nd Infantry Brigade Armed Forces of the Philippines o AFP tan Career Builder Skills Training and Assessment Center Incorporated nin ika-26 niya Disyembre 2023 dyan Cap Lieutenant Tito Abad Manawag Pangasinan. Sayan MOPA itsay manggaway sakay a Poverty Alleviation Program yang inaranan a Peace and Community Empowerment o PACE say manunaan gagala na programa itsay panarakil bilang na sari Pilipino awalay trabaho. Unong paliwawa nin Captain Dexter Magbintang na ikda na pankanawnawan o natindi at programa irayluyag yawlad area of responsibility ya 702nd Infantry Brigade akabilang jay luyag ya Pangasinan Tarlac Bataan tan Zambales. Sunod kindi AFP Brigadier General Gulliver Señares dyan silong tuyan programa un kanan sourcing so AFP ed sari manggabay o loob at programa tan man sirbin medium ya impormasyon ed sari komunidad dyan panamagloya Career Builder Skill Training and Assessment Center Incorporated sari interesadong benepisyaryo at manaral ya skills training ed loob ya 15 agaw dyan kumalaanim ya agaw yan ay dan iray tampol at trabaho iray benepisyaryo. Target ya umpisaan iyan programa dyan unaan ya Simba ya Enero 2024 manlala po dyan RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Casipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Kabataan kontra Droga at Terorismo, Mountain Province, nagsagawa ng caravan at Unity Walk for Peace sa Poblasyon Bontoc sa araw ng Martes noong Disyembre 26. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Nangisayang ti kabataan kontra droga at terorismo wenno KK Mountain Province iti caravan ken Unity Walk for Peace iti Martes, December 26 dito'y poblasyon Bontoc nga daan iti tema Unite for Peace, Save the Children, a Peaceful Place to Live. Iti mensahe ni Mountain Province Provincial Police Office Director Colonel Sibley Dawigay Jr. in paganatket na nga ti recruitment dagiti agtutubo ken estudyante iti CPP, NPA, NDF katrumbeng ang mapasardeng. Inalokoy ni Dawigay dagiti agtutubo nga makipagkaykaysa tapno malapdan ti panakaalilaw ken panang manipula kadakwada ti extremist group. Rumbeng kunana a vigilante da ken i-report adagos ti anyaman a mapagduaduaan nga aktibidad ti armado a grupo a mabalin nga agtinag iti recruitment dagiti agtutubo. Binagaan met da James Biag ken Mila sigud a miyembro ti New People's Army dagiti miyembro ti KK ken agtutubo asaan da kuma nga palilaw iti awis ti armado a grupo gapo ta madadael laeng ti masakbayan da. In bagada nga ti importante ket di atutukan da ket ti panag-eskwela. Narpos na di ZRA Bontoc, Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Mandatory capacity building exercise para sa mga bagong halal na opisyales sa 66 na barangay sa lungsod ng Puerto Princesa, isasagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Segunda da sa balita,
ing bubuhat ng pinal ang gagamiting modules para sa nasabit nga buruwatan sa padayon nga pagkonektar ang istasyonan nga DIA kay City DILG Director Eufrasio Bob Forones Jr. magapaluwa ikasuguan tungod digi andang pangriyong opisina sa Mimaropa Region 4B para maging basyan sa pagbuhat ing ingkukong capacity building exercise. Ing dugang pa Forones nga sisiguradon ang Department of Interior and Local Government nga ang magiging linyada ang arampangan ig aktibidad ay makakatabang sa mga opisyales ang barangay sa pagtaw itama eksakto nga serbisyo sa andang asasakapan. Ing taman pa importansya Forones na maski una, pangarwa, pangatlong termino, ren ang isang kagawad o kapitan ang barangay o bagong buto pa lamang sigun sa mabuhay diyang barasian ang ahensya dapat para ungad nga mag-atender ang mga dya sa asambit nga buraten. Sa uri siguro Forones nga anuman ang magiging gagamiting module sa capacity building exercise ay magiging segunda dya sa pag-andam nga irapit sa tao sa banwa ang serbisyo ang gobyerno. Agaling digi ang syudad ang Puerto Princesa Damian Lacasa Jr., Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Damian Lacasa mula dyan sa Palawan. Yan po ang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, iba't ibang aktibidad, isinagawa ng Bureau of Fire, Catarman Fire Station bilang bahagi ng Oplan Paalala, Iwas Paputok 2023 campaign. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Kaparte sa Oplan Paalala Iwas Paputok 2023 campaign, ang Bureau of Fire Protection o BFP Catarman Fire Station nagdumara sa mga magkadrodelain nga aktibidad sa Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar, sugad sa pagbuhat sa fire truck visibility, panhatag sa flyers bahin sa fire safety tips, ngan public address o bandilyo, iunong sa iginsering nga kampanya sa BFP kakulop nga adlaw Disyembre 26. Ang aktibidad igindumara para sa pagsiguro ngan pagpaduso sa fire safety awareness bahin sa fire hazards ngan preventive measures para malikyan ang injuries, aksidente ngan sunog nga pwede kausa sa paggamit sa fireworks. Ginaaghat sa buhatan sa BFP Catarman ang publiko nga mag-report sa potential fire hazards sa era opisina ngan magkita nala sa fireworks display sa legal ngan safe nga lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 2 bagong makina ng bangka ipinagkaloob ng Philippine Navy para sa mga mangingisda sa isang barangay sa lungsod ng Tandag. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Duha ka mga bagong makina sa bangka o boat engine ang malapuson nga natunol sa Philippine Navy ngadto sa kahugpungan sa mga mangingisda sa Barangay Buenavista, sakop ning syudad sa Tandag. Sumala ni Lieutenant Junior Grade Jackie Santos, ang commanding officer sa Civil Military Operations Unit, Eastern Mindanao, Philippine Navy, nga tumong silang paghatag sa mga makina aron nga matabangan ang mga mananagat sa ilang panginabuhi. Siguni ini nga mao kini ang resulta sa ilang gipahigayon nga Preventing and Countering Radicalization and Violent Extremism o PCRVE activity sa mga barangay niadto mga bulan sa Hulyo ug Agosto nining tuiga. Gawa sa Fisherfolk Organization, mamay mausab kini magamit sa mga miyembro sa Barangay Bantay Dagat batok sa mga iligalista diha sa kadagatan. Dakong gamit matud pa kini sa pagbantay sa mga fish sanctuary, pagpakgang sa illegal fishing o guban pang mga illegal nga aktibidad diha sa dagat. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Hulo. Mga apektado ng road widening project sa Upper Kasulutan, Barangay Busbus, Hulo. Handang tulungan ng lokal na pamahalaang panlalawigan ng Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Sa diya tumabang inamawarinda diha lupa so gama nagkalapay sina road widening project ha Upper Kasulutan Barangay Busbusulo diha pagula lupa sug inilibang duno na kaya pamahali ang Kisulu Governor Abdul Sakurtan ha kapag pangasubukan niya sina DXSM Radyo Pilipinas Hulo bang dunon kanya yung mga naguhulaan na sa butuhal ami mawilang illegal settlers sa babaan ransin tuwig impiyagbabayan nila. Lahi Governor Tan, masakit day sa para kanya yung pagpaiga mga raayat dito, malayngkan kakunahan nini, para rin sabay kareyo sinagkatan yung pagpaluag sin karandanan. Bisan pa wala na sabot, higaw na tan, bang pila inirihil niya ang mga ini, tanto amuin makatay maray sabsin tatabangan day nga Sulu Provincial Government. Maghinumpong pa sila lang hitan, iban sin LG Hulo, iban sin Barangay Busbos, si Masako pa na sa butual, hasupay kapag abisarhan intungod hay ni. Habang yaon, clearing operation na yung mga tao sa Provincial Engineer's Office, hasupay katagnaan na yung pagsimento na sa butual, iban kapagangan yung pagbugat sin traffic, iban si mga aksident. Dahil nga RP Hulo, ini Fatma Adiligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.